Pagpalang umaga ng Sabado. Kasama ko po si dating chairman, si Kuya Kador, dito sa Barangay 94, Sony, District 1, Tondo, Manila. Dati po siya nanungkulan ng kagawad, then tumakbo ng chairman, na naman pinalad, nagkaroon po ng sakit, hindi na po siya nakibakbakan pa sa barangay. Isa po siyang stroke patient, pero ang kanyang pagka-stroke, naiiba. Nakakalakad siya, nakakapagsalita, nakakapagnegosyo pa. Negosyo niya kasi baboy. Yung nagbebenta ng mga buhay. Kilala po sila dito sa Tondo. Kung naghanap na kayo ng mga litsuning baboy para pang-okasyon, any occasion punta po kayo dito sa may, anong street ito ko yan? Malbar Street. Ayan, Malbar Street. Tandaan nyo, Barangay 94, Corner Velasquez yan. Kung gusto nyo lang naman. Yan po ang kanyang hanap buhay. Ano po, kaya pinapauna ko na para kung meron man kayong sa inyo, mga may nanonood sa inyo na gustong sila na mismo naglilitsyon. Kung gusto nyo, dali na lang sa inyong tahanan, litsyon na lang. Litsyon na kagad, kakainin nyo na lang po. Pero siyempre, depende sa pag-uusap. Sige, So, papalaw tayo sa Biblia. Ang Biblia po ay ginagamit para turuhan tayong mga tao. Bagamat marami pong mga iba't ibang klaseng libro, lalo na yung mga, ang author niya ay mga matatalinong tao. Halimbawa, yung tinatawag nilang mathematician. Siyempre, yung mga librong ginawa nila, kapag naniwala ka, tatalino ka pagdating sa number. Kaya nga mathematician Halimbawa naman, yung mga batas, abogado. At depende rin naman sa abogado. Meron naman mga accountant, CPA, pero major rin, yan, depende po sa mini-major mo para ka rin abogado. Yan, halimbawa, ang mini-major mo is about election, doon ka magaling. O sa mga libro ng mga negosyante, doon ka magaling. Parang abogado ka, pero hindi ka abogado. Iba't ibang libro po yan. Pero iba po ang Biblia. Ang Biblia, tuturuan ka paano ka maging matinong tao. Yung mga libro sinulat ng magagaling, tatalino ka lang. Hanggang doon lang po ang ibibigay nila. Pero Biblia, tuturuan ka paano ka maging matinong tao. Ganun po Sapagkat ang gusto ng Diyos, tayong mga tao, lahat ay maligtas. Kung gusto ng Diyos, lahat ay maligtas, edi magpakatino muna tayo. Kasi nga hindi nga tayo matino, mga loko-loko tayo. Mga loko-loko tayo, tayong mga tao. Ito, may babasahin ako. Naalala nyo pa ba yung Lord's Prayer kung tawagin? Itong Lord's Prayer na ito, nung araw, ako, naranasan ko ito sa eskwela, tinuturo nila ito. Elementarya pa, grade 2 ako, tanda-tanda ko ito. Merong madre pumapasok sa amin sa eskwela Kaya kahit hindi ko na binabasa ito, memoryado ko ito Yung Lord's Prayer, yung Ama namin. Kaya binanggit ni Jesus yung Ama namin kasi may nagtanong sa kanya. Si Pedro, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Gaya ni Juan na tinuturuan yung kanyang mga nasasakupan. So anong turo ni Jesus? Ganito ang nakalagay dito sa babasahin kong Biblia. Ang hawak ko pong Biblia po, ang Biblia ng mga pastor. Sa 6:9 ng Mateo.
Ito nakalagay, oh. Ganito kayo manalangin. Kasi ang tanong, turuan mo kami manalangin. Kaya sagot ni Jesus, ganito kayo manalangin. Okay? Ano ang intro? Ama namin, nasa langit ka. Sambahin nawa ang iyong pangalan. Anong sunod? Yes. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Masunod ang iyong kalooban. Sino nagsalita? Si Jesus. Sino tinuruan? Mga apostol. Anong sabi? Ama namin nasa langit ka. Masunod nawa ang iyong kalooban. Dapat lahat tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan natin muna yung sinabi ni Pablo. Efeso. Ganito naman ang sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2. Babasahin ko po, ano? Ito, nakalagay. Yes. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na iniandan niya noong una pa man upang gawin natin. Wala pa yung Lord's Prayer, meron na palang ibinigay na batas ang Diyos sa tao na ano po ang sabi? Gawang mabuti. Oh. Noong una pa man. Ibig sabihin, from the beginning, iniutos na ng Diyos, gumawa tayong mabuti. Anong ginawa natin? Ang gusto ng Diyos ay mabuti. Ang ginawa natin, yung gusto natin. Nahulog tayo ngayon sa kasalanan. Kaya, nagturo si Jesus ng Ama namin nasa langit ka. Ibig lang sabihin, nire-remind tayo, tayong mga tao, yung utos ng Diyos. Kung gumawa ka ba ng mabuti, mabuti ba yan? Oo, mabuti yan. E gumawa ka masama. Kailan pa naging mabuti ang masama? Masama nga eh. Kaya ngayon tayo tinuturuhan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mga loko-loko tayo eh. Kaya ang Biblia ituturo sa atin ng mabuti. Tingnan pa natin yung sulat ni Apostol Pablo. Ano, ito. Chapter 2. Ganito pa nakasulat. Sabi ni Apostol Pablo, ganito. Ano po? Ito sa 2 Timothy chapter 3:14. Ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga haral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalahan sapagkat kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Oh, anong sabi? Magpatuloy. Alin ang ipagpapatuloy mo? Sabi ni Apostol Pablo, aral na natutunan mo. Yung bang Ama namin nasa langit ka, sundin ang kalooban mo sa lupa hanggang sa langit. Hindi ba yan ay natutunan natin? Sabi ko nga po sa inyo, grade 2 pa lang ako, may madre pumupunta sa eskwela namin at nagtuturo. Kasi taga-probinsya po ako, hindi dito sa siyudad ng Maynila. Yung isang madre pumapasok doon sa amin, pamangking ko pa eh. Kanya lang, hindi natuloy ng pagkamadre yon.
Kasi pinagbawalan siya ng pinsan ko, yung tatay niya. Nasabi ng tatay niya, huwag ka nang magmadre. Kahit hindi ka madre, makapaglilingkod ka naman sa Diyos, sabi niya. Biyaya naman ng Diyos dahil mabait talaga yung anak niya. Yung pamangkin ko, nakapangasawa din ang kagaya niyang mabait. Binigyan siya ng asawang mabait ng Diyos. Kasi po yung damdamin niya. So, yan ang sabi ni Pablo, magpatuloy sa natutunan. Tuloy natin. Magpatuloy ka sa mga haral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan. Kapag pinaniwalaan mo ang turo ng Diyos, naniniwala ka sa Diyos. Dito po sa 1:14, ang nung sabi ng ating Panginoong Jesucristo, 1:14, ito po nakalagay. Una, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin, sabi ni Jesus. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Alin ang sasampalatayanan o paniwalaan natin kay Jesus? Yung turo niya. Ano yun? Ama namin, nasa langit ka, sundin ang kalooban mo sa lupa para ng sa langit. Kanino naka-address? Ama namin, nasa langit ka. Kaya maniwala kayo sa Diyos, maniwala tayo sa Diyos, at maniwala tayo sa turo ni Jesus. At maniwala tayo sa turo ng kanyang apostol na si Apostol Pablo. Apostol si Pablo eh. Pag sinunod mo si Pablo, sinunod mo si Jesus. Pag sinunod mo si Jesus, sumunod ka sa Diyos sa langit. Walang mali dyan. Walang mali. Kaya tayo po tinuturuan kasi nga po, loko-loko tayo. Ang gusto ng Diyos, magtamo tayo ng kaligtasan, lahat ng tao. Pero bago natin matamo yun, malaman natin yung katotohanan. Dito, babasa na naman tayo. Unang Timoteo chapter 2. Ito po nakalagay. Sabi ni Pablo, Res, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Sa 4, ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Bago tayo magtamo ng kaligtasan, kailangan malaman natin yung katotohanan ito. Ang alin? Yung aral ng Diyos na dala ni Jesus, na dala ni Apostol Pablo. Nasabi ni Pablo, magpatuloy ka sa aral na natutunan mo, pinaniwalaan mo. Aral galing sa Diyos. Dapat doon tayo sumunod. Dapat doon tayo sumunod. Pag sumunod tayo ron, anong mangyayari? Ano pong mangyayari pag sumunod tayo ron? Meron ba? Meron. Ito. Sa 2 Timoteo chapter 3 verse 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap. Hindi po tayo ganap, kaibigan. Kasi po makasalanan tayo. Yung sinasabi ko, loko-loko tayo. Hindi tayo ganap sa harap ng Diyos. Basahin natin muli, 17. 2 Timoteo 3:17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawain.
Kapag naging ganap na po tayo, wala na tayo sa pagkaloko-loko, handa na tayong gumawa ng mabubuti. Mabuti pa sumunod sa Diyos? Opo! Walang pinakamabuti kundi ang sumunod sa Diyos. Eh bakit? Eh siya may hawak ng buhay natin eh. Dito lang sa lupa, pag empleyado ka ng isang city hall, kung sinong mayor, para kang ututong, sunod-sunod na sa kanya. Kahit masama yung pinagagawa ng mayor mo, sunod ka. Di ba ganon? Yan Diyos. Siyempre, ang gusto ng Diyos, puro mabuti. Kita niyo po? Kaya tayo po'y tinuturuan upang tayo po'y maging matino. Kasi po, loko-loko tayo. Makasalanan tayo. Kaya nung dumating sa ating buhay ang ating Panginoong Yesus, anong gagawin natin? Tutunga nga lang sa isang sulok? Hindi! Papasokin si Yesus sa iyong buhay, kaibigan. Gawin po natin siya nga rin. Totoo po yan, hari si Yesus eh. Eto. Hindi ba sa mga ibang bansa ang presidente nila hari? Sa Pilipinas, imbis na hari, ang presidente natin presidente. Di po ba ganon? Pagdating po ng araw, tingnan ninyo ang nakasulat sa Biblia. Dito po sa Mateo chapter 25. Tingnan natin yung 31. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, kasamang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. 32. Tipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, sila'y kanyang pagbukod-bukodin tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng tupa at ang kambing sa kaliwa. Kaya sasabihin ng ari. Kaya ari talaga si Jesus. Siyang magsasalita dito. Kailan ito? Sa araw ng paghuhukom. Kaya pag narinig niyo po ang mensahe patungkol sa hari na si Jesus, papasukin niyo po si Jesus na hari sa inyong buhay. Para po maghari siya sa iyong buhay. Para yung pagkaloko-loko natin mawala. Kasi kung mananatili tayong loko-loko, sasabihin na nga rin, doon ka sa impyerno, kasama mo ang tatay mong si Satanas. Dito rin nakasulat, 25:41 na Mateo. Pero kung sinuko mong buhay mo kay Jesus, anong sabi ni Jesus? Okay, tuloy. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, yung mga tupa, ali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang hinihanda para sa inyo mula pananglikhain ng daigdig. Anong sabi? Ali kayo, pumasok na kayo sa kahariang hinihanda ng Diyos para sa inyo. Para sa lahat ng mga nagsuko ang buhay kay Jesus nang marinig nila ang mensahe ni Jesus. Yung pagiging loko-loko natin, mawawala na yun, magiging ganap na tayo. Pag ayaw natin isuko, hindi tayo ganap. Yun ang gusto ni Pablo. Sabi niya, kailangan malaman ito. Ang alin? Ang utos ng Diyos. Yung utos nga ng ito may chairman magnanakaw. Pag nag-utos siya, sinusunod. Kasi chairman siya.
Hindi po ba ganon? O ang pinaglilingkuran mo, Mayor, staff ka ng kanyang munisipyo. Alam mo nang loko-loko yan. Pero pag nagutos, sumusunod ka pa rin. Kasi nga, amo mo siya. Pero pag sinuko mo ng buhay mo kay Jesus, si Jesus lang masusunod, hindi na ikaw, hindi na kusino. At yan nangyayari lamang kapag panghuli. Kapag chapter 10 na Roma, verse 17, kaya't ang pananampalatay, bunga ng pagiginig, at ang pagiginig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Was na marinig mo ito, kaibigan, ito na yung panahon, tinatawagan ka ng Diyos para isuko mo ang buhay mo sa kanyang anak na si Jesus. Kaibigan, hindi po mahirap ang gusto ng Diyos. Tao lang po ang nagsasabing napakahirap maglingkod sa Diyos. Hindi. Reklamador lang talaga tayo. Yan ang totoo niya. Reklamador tayo. Ang gusto ng Diyos, mabuting gawa. Gusto mo, ay wag yan. Hindi ako yayaman dyan. Tandaan niyo po ito. May hangganan po ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo matitigo. Ha? Kailan? Ha? Paano kung natigo ka, hindi mo pa naisuko ang buhay mo kay Jesus? Paano ka? Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo po sa amin, na kami pong mga tao, hindi kami ganap, pero pwede kami maging ganap. Dahil po sa aming pananampalataya sa iyong anak na si Jesus. Salamat po, binusog mo kami ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po inyong kaibigan kay Brother Manny Bautista. Kasama po natin si Kuya Hador. At nasa dito po tayo sa loob ng kanyang tahanan upang magdala ng mensahe about ganap. God bless po sa inyong lahat. Sana kayong mga nanonood ng video, like and share. Yung mga na-share, share nyo rin po sa iba. God bless us all po. Bye!